Naniniwala ba kayo sa mga duwende? May ideya ba kayo kung ano ang itsura at ugali ng mga ito? Kung ako ang tatanungin, tunay at totoo sila. Dahil ako at ang aking karanasan ang magpapatunay nito sa inyo. Mga giliw kong nakikinig ngayon dito sa Oras ng Katatakutan. Ako po si Lilet, taga Mindanao. Nasa edad 50 na ako sa ngayon. Pero yung ibabahagi kong kwento ay yung bata pa lang ako. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid. Nasa murang edad pa lang ay nakitaan na ako ni nanay ng potensyal na posibleng sumunod sa kanyang yapak, ang bilang isang albularyo. Paunti-unti ay tinuturuan niya ako sa mga maliliit na bagay na mahalaga sa pagiging isang manggagamot. Bata pa lang kasi ako ay bukas na ang third eye ko. Pero itong mga kasakasama namin sa bahay na mga kaibigang duwende ay nagpapakita sa kahit sino man na maibigan nilang pakitaan. At kahit nga po sa panahon na ako'y nagkapamilya na, pati sila ay nakaranas din sa aming munting mga kaibigan. Bata pa lang kami ay kilala na namin sila. Sanay na kami sa kanilang presensya. Sa katunayan ay nakakabanding pa namin sila sa kantahan sa gabi. Libangan na po naming mag-anak ang kumanta sa saliw ng musika ng gitara. Iyon po kasi ang libangan namin noon, Miss Ange. At kapag narinig iyon ng aming mga munting kaibigan, ay nakikisali sila. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Isang kilalang albularyo si nanay sa aming barangay. Pero simple lamang po ang aming pamumuhay. Tipikal na buhay sa isang probinsya. Miss Ange, maraming uri ang mga duwende, iba't ibang kulay. Pero kalimitan, ang alam natin na kulay nila ay yung itim, pula at puti. Miss Ange, ang kulay ng aming mga kaibigang duwende ay puti. Kapag ganon, ibig sabihin mababait. Isa sila sa mga katukatulong ni nanay sa panggagamot, lalo na si Michelle. Sa aking kwento, si Michelle ang muna ang bibida. Sa kanilang mundo, si Michelle ay isang doktor. Opo, tama kayo nang narinig. May mga propesyon din yan sila sa kanilang mundo. 10 taon ako nung una kong maranasan ang panggagamot ni nanay. May lumapit sa amin na mag-asawa para ikonsulta ang namana nilang bahay. Pamana iyon ng kanilang magulang. Sa mismong kusina nila ang may problema. Nagtataka sila kung bakit may lumalabas pa rin na tubig dun sa abandonadong tangke. Nakalagay iyon sa gilid ng bahay. Ganun po kasi sa probinsya noon, Miss Ange. Nagtatayo ng malalaking tangke para lagyan ng tubig o mas kilala sa tawag ngayon na water storage tank. Matagal nang abandonado ang tangke dahil sa kalawang at may malaking butas na ito. May kaya naman sa buhay ang mag-asawa kaya nagpalagay na rin po sila ng tubig na wasa. Iilan pa lamang po ang nakaka-afford noon ng tubig na wasa, lalo na sa aming barangay. Lahat po ng konektadong gripo doon sa tangke, lalo na sa kusina, partikular sa may lababo, ay hindi po pinutol o
o pinatanggal. Hinayaan lang po nila. So ayun na nga, Miss Ange, nagtataka sila. Sa tuwing matutulog na sila sa gabi, ay may naririnig silang tumatagas na tubig. Akala nila nung una ay isa lamang sa kanilang mga kasama sa bahay ang nagbubukas ng gripo. Pero nung inisa-isa nila iyong tanungin ay wala namang umaamin. Kesyo, tulog na sila ng ganong oras. 5 lang kasi silang nakatira doon. Ang mag-asawang doktor, 2 anak nilang babae at 1 katulong. Isang palapag lang din ang bahay at hindi rin naman iyon kalakihan. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, tahimik na ang buong kabahayan. Doon na sila nakakarinig ng tagas ng tubig na palakas ng palakas. Pero pagsapit ng umaga, mukhang normal naman ang lahat. Nagtataka lang sila, pati ang katulong, kasi bakit basa ang sahig? Isang gabi, narinig na naman ng katulong ang pagtatagas ng tubig. Nasa likod lang kasi ng kusina ang kwarto niya. Lakas loob niyang hinanap yung pinanggagalingan ng tagas ng tubig at nakita niya ang mga gripo sa may lababo. Magkatabi kasi ang mga gripo ng tangke at tubig na wasa. Kitang-kita ng 2 mata niya ang tagas ng tubig na nagmula sa gripo ng tangke. Laking pagtataka niya talaga, Miss Ange. Kasi habang tititigan niya ay mas lalo daw itong tumatagas ng malakas. Kaya naman mabilis siyang napatakbo pabalik sa kwarto. Kinabukasan ay naabutan ng mag-anak ang itsura ng kusina nila. Basa na naman ang sahig. Umapaw pala ang tubig sa lababo. Napansin nilang hindi pa bumabangon ang katulong, kaya naman pinuntahan na ito ni doktora at kinatok. Agad naman po siyang pinagbuksan ng katulong. Pagsasabihan sana niya ito nang bigla itong umiyak at sinabing nagmumulto daw ang abandonadong tangke. Nakita daw mismo ng 2 mata niya ang pangyayari. Nanggagaling daw sa mismong gripo ng tangke ang tagas. Hindi naman agad sila naniwala, Miss Ange, sa sinabi ng katulong. Imposible daw iyon kasi nga may butas na ang tangke. Ibig sabihin, walang lamang tubig. Sinabihan ng mag-asawa ang katulong na hindi daw totoo ang kababalakhan. Baka namamalikmata lang siya. Kaya naman sinabi ng katulong na, "Mamayang gabi sir, tingnan niyo pa." Tumango at nagkibit balikat na lamang ang asawa. Kinagabihan ay natulog na sila. Nawala na ata sa isip ng mag-asawa at ng katulong ang nangyari dahil naging abala sila sa maghapon. At dahil sa kasarapan ng tulog, paggising nila sa umaga ay bumungad uli ang maraming tubig sa sahig. Umapaw na naman ang lababo. At ang hiwaga doon, Miss Ange, di ba may salaan naman ang lababo? Talagang malinis daw iyon kapag iniiwan ng katulong. Pero bakit nakatambak pa rin ang tubig doon at umaapaw pa nga? Dahil sa maraming beses na iyon nangyayari ay pinacheck na ng mag-asawa ang kung anumang sira o problema sa lababo. Pati na rin sa may tangke. Napagastos lang sila ng malaki, Miss Ange, pero wala pa rin pong nakitang solusyon sa problema. Hanggang sa may nakapagsabi na isang kapitbahay
na baka may kasamang kababalaghan ang kanilang nararanasan. Subukan daw nilang lumapit sa isang albularyo. Tutal, wala naman daw mawawala. Nagdadalawang isip man ay pumunta na nga sila sa nanay ko. Agad naman nila itong nakausap. Miss Ange, tandang-tanda ko pa ang lahat na nangyari sa araw na iyon. Nasa isang lamesa silang tatlo nag-uusap. Nakaupo si nanay sa kaliwa at yung mag-asawa ay nasa kanan. Inilapag ni nanay ang isang mabasaging baso na may lamang kalahating tubig at isang singsing na malaki. Malaki ang bato nito sa gitna. Hindi pangkaraniwan ang singsing na iyon, kaya naman ay hindi ko na masyado pang idedetalye ang tungkol sa singsing, Miss Ange. Nagsimula nang magdasal si nanay at maya-maya pa ay binanggit niya ang pangalan ni Michelle. Siya ang inatasan ni nanay na magtungo at tingnan ang kinaroroonan at nangyayari sa bahay ng mag-asawa. Miss Ange, hindi po nakikita ng mag-asawa si Michelle. Kaya naman, laking pagtataka at gulat ng mga ito na kahit hindi pa nakikita ni nanay ang aktwal na itsura ng bahay at lugar, ay alam na nito lahat ng detalye. At para makumpirma ni nanay na tama ang nakikita at impormasyon niya doon sa bahay, at tinatanong niya minsan ang mag-asawa na agad namang sumasang-ayon na ang ibig sabihin ay totoo lahat ang sinasabi ng manggagamot. Pati na nga ang kanilang propesyon ay binanggit din ni nanay, kaya naman nakadagdag iyon sa kanilang pagtataka. Dahil hindi naman nila iyon sinabi kay nanay. Baka kasi kagaya lang din ng iba na peperahan lang sila. Kaya naman diretsahang sinabi sa kanila ni nanay na, alam ko, nagdadalawang isip pa kayo, pero hindi ko kayo masisisi. Dahil hindi naman buo ang inyong pagtitiwala sa mga ganitong sitwasyon. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi ako gaya na nasasaisip ninyo. Tumatanggap kami ng kahit na anumang bagay na taus-puso ninyong ibibigay. Tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Kung mapapagastos man kayo, yun ay sa gagawin nating ritual para mailipat ang mga nilalang na naninirahan sa inyong bahay. Tumango na lamang po ang mag-asawa, Miss Ange. Miss Ange, ayon kay nanay, isang bayan daw po ng duwende ang nakatira sa bahay ng mag-asawa. Ang tangke ay kanilang kaharian at ang kusina naman ay isang malaking hardin na may fish pond at iyon ay ang lababo. Sari-sari ring mga duwende ang mga nakatira doon, pero mabuti na lamang at mabait ang kanilang hari. Kaya naman madali lang itong pakiusapan. Sa tulong ng ritual ay mapapalipat sila ng mas magandang pwesto. Miss Ange, lahat ng impormasyon na sinabi at nalaman ni nanay ay dahil sa tulong ni Michelle. Iminungkahi ni nanay sa mag-asawa na kung maaari ay ililipat niya ang mga ito sa isang lugar na sakop pa rin ng lupang iyon. Yung hindi na sila magagambala ng tao at hindi rin sila makakagambala sa tao. Hindi naman kasi ito basta-basta mapapaalis dahil yun talaga ang tinuring nilang tirahan noon pa man sa mundo nila. Bandang 3:00 ng hapon, Martes, ginawa ang ritual. Naghanda ng pagkain at inumin
sa bago nila magiging pwesto ng hardin at fish pond. Mabilis na natatapos ang ginawang ritual, Miss Ange, dahil nga sa mabait naman ang mga duwende. Nakipagkasundo agad ito kay Nanay at kay Michelle. Doon na po nakuha ni Nanay, Miss Ange, ang buong tiwala ng mag-asawa dahil pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na pagpapalipat sa mga nilalang. Dahil hindi na po talaga umaapaw ang tubig sa lababo at hindi na rin tumatagas ang gripo ng tangke. Naging speechless po ang mag-asawa sa nangyari. Kaya naman, naging suki sila ni Nanay. Gumawa pa nga po sila ng mga ribulto ng duwende at kastilyo doon sa bagong pwesto ng mga ito. Pinagpaalam nila iyon kay Nanay na agad naman itong sinang-ayunan at kada kabilugan ng buwan ay naglalagay sila ng pagkain doon. Laking pasasalamat po ni Miss Ange ng mag-asawa kay Nanay. At dahil doon ay pakiramdam nila ay mas lalo pa silang naging swerte sa buhay. Miss Ange, ang mga duwende o iba pang mga nilalang ay para rin pong mga tao. Kung ano ang pamumuhay natin dito sa mundo ay ganoon din sa kanila. Swerte lang tayong mga tao dahil may katawang lupa tayo. Nakikita man natin sila o hindi, respeto sa isa't isa ang kailangan. Marami pong salamat, Miss Ange, at sa inyong programa. Hindi pa po ito magiging huli sa aking mga kwento. Marami pang susunod. Comment lamang po kayo kung gusto nyo pang makarinig ng kwento tungkol sa mga duwende.